Mga ka-All Talks, exciting ang ating episode ngayon dahil ang ating guest is a kid who fell in love with charts and numbers instead of falling in love with girls, sports, and computer games. At syempre, hindi lang siya ang kasama natin. Kasama din niya ang tatay niya who really supported him all throughout this journey. Ang ka-All Talks natin ngayon, walang iba kundi ang Whiz Kid at ang Whiz Dad. Si Joseph and Sherwin. Hi! Hi! Magandang araw sa inyo, Doc. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, excited na makita si Whiz Kid. Ang tanong ko sa inyo, andam na ba all? Andam na! Woo! Yes. Okay, so, Whiz Dad, She, paano mo na-discover ang pagka-Whiz Kid nito? Aksidente, kasi hindi ko naman alam na hilig niya yun eh. Yung career niya sa trading, no? Siyempre nung araw, napahinga na ako sa work kasi dalangan na nakapokus ako sa special child namin, no? Naghahanap ako ng extra income na pwede yung work from home. Hindi na kasi pwede akong lumabas ng bahay dahil kailangan hands-on ako doon sa kuya ni Joseph. So nag-try ako ng e-commerce, kung ano pa yung mga social media marketing strategy na dapat gawin. Pero accidentally nakita ko yung trading. Yung returns, yung effort na ibabalik sa akin, malaki. Yung pwedeng magbago yung takbo ng buhay namin. So, ikaw? Ako ang may intensyon na mag-aral. Paano nahulog siya? Ayun nga matindi kasi nung trinay ko yan, 4 times na akong umattend ng orientation pa lang, hindi ko na maintindihan. Medyo nalilito ako, sabi ko matalino naman ako ng high school ako ng college. Bakit di ko maintindihan to? Yung mga classmate ko parang sa ibang planeta, parang mga lamok na nag-uusap. Hindi ko maintindihan. Pero nandun yung urge ko na matuto. Kasi nga, para sa family. Gusto ko mabago yung takbo ng buhay namin. Kasi during that time, alam ko, 4 years, magka-college na si Joseph. Sabi ko, 4 to 5 years pa naman magka-college na. Paano ko siya pag-aaralin? Kung ganito yung buhay namin, kailangan mabago yung takbo ng buhay namin So, kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng next week, ngayon. Ang problema, hindi mo naiintindihan. Yun ang problema. Sabi ko nga sa salamin, kinausap ko yung salamin Kasi yung sa salamin, mukha ko rin Ang nakakatakot ko, ibang mukha yung lalabas. So, sabi ko, Sherwin, laos ka na. Kasi sabi ko, dati nakukuha mo lahat ng bagay, naintindihan pa, pero ngayon di mo maintindihan. So, tinanggap ko yon. Sabi ko, siguro may time talaga na mahirap pilitin Paano napasok si Joseph doon? Kasi ikaw naman nang ikaw naman nang nagjo-join ng training. Yes, may nag-invite sa akin na isang mentor din, na kaibigan ko, kasama ko sa dati sa industry na it so happen na siya yung ginawang ambassador or something na ganon. Tinawagan ako, sabi niya, Bok, punta ka sa ganitong hotel. Bakit? May orientation kami. Ng Forex trading. Naku, coach, sabi ko, sinubukan ko na nakaka-4 na ako, hindi ko pa rin maintindihan sayang lang ng time, saka pampasikip lang ako sa inyo dahil di ko rin maintindihan. Pare naman, pandagdag lang sa attendance. Nagkataon lang yon 2018, December, Christmas vacation. So, nung palabas na ako ng house, sabi ko, yung hotel na kung saan yung venue, malapit sa Bangkerohan. Sabi ko, mukhang magandang mamalengke doon mura bilihin, etc. Problema, wala akong sidekick na magbubuhat ng basket para mamili. So, sabi ko, PWD na kasi ako hindi na pwede sa magbuhat ng medyo mabigat. Paglabas ko ng house, nakita ko si Joseph. Nakaupo, naka-shorts, naka-sando, naglalaro ng video games. So sabi ko, anak, pwede ka bang sumama? Sabi nga, saan pa? Meron lang tayong aatinan na seminar, pero sabi ko, after 2 hours, tatakas tayo, diretso tayo sa Bangkerohan. Yun ang deal namin. Sandali meron pang planong tumakas kasi nga attendance lang. Kasi hindi ko naman talaga maintindihan. Sayang naman yung oras, di ba? So naisip ko, paano ko magiging productive pag lumabas ako ng bahay na, sabi ko, mamalengke na lang. So sabi ni Diyos, sige pa, sama ako. Sabi ko, magpalit ka ng damit mo kasi hotel yun. Pumunta kami ngayon, pagpasok namin doon sa function room, naka-reserve na pala yung seats namin, front seat. So, paano ka tatakas nung nasa harapan ka? Sabi ko nga,
si coach kasi nag-invite sa kabisado niya utak ko, kaya alam niya yung pinaplano ko, na alam na rin niya. Basa na niya. Kaya wala kami magawa. Pag upo namin sa harapan, sabi ko kay Joseph, anak, doon ko sa harap, sa likod ako kasi malapad siya. Kasi pag hindi ko naintindihan, antokin ako eh. Bakit ka na in love sa numbers and chart? Kasi unang tingin ko po doon sa chart, kasi relate ko rin sa games eh. Dahil I'm a fan of playing video games dati. Yeah. Like, kasi di ba video games yung may teamwork dyan, tapos yung mga mapa. Di ba sa video games yung sa ML, yun, mga classmate ko. Tumitingin kami sa mapa, di ba? Yung mid, yung top, yung bottom. Ay, doon ang kalaban, nasa gitna, saan na kayo? So, nakorelate ko siya sa trading. Kasi pares na naman tinitignan namin. Graph din. Ibang dito, kasi sa graph, tapos tinitignan dito sa trading, sa forex trading, yung currency, yung ekonomiya, yung history, bakit umakyat na, bakit bumaba. Kaya doon ako naging interested. Because I love, during my high school days, yung pastime ko talaga is reading history. Mahilig ako magbusisi talaga. At saka, background ko rin talaga yung computer. Okay. Kaya I love numbers kasi I love programming during my high school days. Wala sa plano, gawin ka lang ng dad mo taga-bit-bit ng kanyang pamalengke. Pero, ang nangyari doon, nung umupo ka sa harapan, you saw it differently. Yes po, nakita ko na magandang opportunity na baka itong industry na ito magpabago sa buhay namin sa pamilya. At ito yung magpabago sa career ko in the long run. Kasi ang gusto ko talaga dati is more on IT. Talagang more on programming talaga ako. Yun yung gusto ko dati. Yun nag-usap kami ni Papa niyan. But nung nakita ko sa trading, napakalaking opportunity pala nito. Okay. Na napaka-broad, kaya this is it. Doon ako na in love. Napag-uusapan natin ang journey mo. But before we go to your journey as a whiz kid and your dad being there, parati natin naririnig makapagbago ng buhay ng pamilya mo. Ano pala ang buhay ng pamilya nyo before whiz kids days? Nung before I was a trader, di ba pa, nalala mo dati, no? Mention ko na rin yung sa school ko before, sa school ko. Nahihirapan kami na magbayad ng tuition nung, di ba? Kaya suki natin yung principal natin ba, na may pink slip dati kasi nga nahihirapan kami sa tuition every month. Then syempre, yung sa medications din ng brother ko kasi I have a brother who is special child. Kaya yung maintenance niya talagang mabigat po sa amin. Shit. You have a special child. Your eldest is a special child. Gaano kahirap ang buhay mo? Sobra kasi una nung ma-diagnose lang na special child siya, parang naglaho yung pangarap ko sa buhay. Kasi siyempre, pag buntis pa yung wife mo, nangangarap ka na pag lumabas to, pwedeng doktor, dentista, piloto, engineer, architect, etc. Tapos, na-diagnose ng doktor, special child pala. So, naglaho lahat yun. Ang mahirap doon yung tinatawag na acceptance. Natanggapin mo na special child ng anak mo. Kasi parang kang nananaginip, parang kang binabangungot na sana hindi totoo to. Pero totoo eh. Ang bilin ng doctor is mag-ingat na mabuntis uli si Mrs. Baka may possibility na special child din yung susunod. Kaya talaga nag-ingat kami noon. Kasi nga, problema baka sa genetics kasi hindi talaga match yung namin. No? Pero kahit anong ingat mo, kung mabubuntis talaga si wife, mabubuntis eh. Kaya si Joseph. Yes, after 7 years sa lumabas si Joseph, ang bilin lang ng doktor, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa bata. It's either special child ulit, kasi Or menopausal baby na yan, or maging genius. Or maging gifted child. Gifted child. So, sabi ko, yun yung pinag-pray namin ni Mrs. The process of raising a family with a special child is difficult. Ang hirap. Mag-aagaw kung kailangan mo bang magtrabaho or kailangan mo aalagaan ang iyong anak. Kinausap kami ng doktor namin. Sabi niya, kailangan may magsakripisyo sa inyong mag-asawa. Isa dyan ang hindi dapat magtrabaho at tumutok sa bata. Kasi Sinabihan mas kailangan kayo ng bata. Actually, 50% ng aming income na wala.
para sa bata, kaya kailangan tutukan. Kasi una, may SPED. Kailangan mag-enroll siya sa SPED, may mga maintenance medicine, etc. Ang hirap, no? Imagine, nawalan ka na ng trabaho, tapos yung gastos mas malaki. Okay. Saan mo hahanapin yun? Yung mga maintenance medicine pa niya, kapag hindi niya naiinom, ang masakit, hinahampas niya yung ulo niya sa dingding. Iyan yung isa sa mga karakteristik ng autism. Ang masakit, hinahampas niya yung ulo niya sa dingding, hindi dito sa flat, sa kanto, which is mas masakit. Parang ako nabibiyak yung dibdib ko pag nakikita ko yan dahil wala kami pambili ng gamot. Naranasan namin yung commercial, pinuputol yung capsule. Mali pala yun. Akala namin pagkalahati makakatipid, may inumin ka pa bukas. Hindi pala, mas lalong lumalala. And Joseph, you witness all of this. Yes po. Kaya at the young age po, doon ko na-realize na yung sa buhay, na dapat kailangan ko magpursige. Para pagdating ng panahon, ako ay magkaroon ng trabaho, yung sa career ko, gusto ko, malagaan ko talaga yung kuya ko in the long run. Because you love him. Because I love my brother. Kasi siyempre, darating yung panahon na maglalakihan kami ni kuya. Pagdating sa panahon na pagpahingayin na yung parents ko, sino mag-aalaga sa kuya ko? Kundi ako lang naman eh. Kaya I do it for the best para sa kuya ko. Kaya mo binibigay yung pagmamahal na ganun sa kuya mo. It's because nakita mo ang pagmamahal ng tatay mo. Yes po. Bata pa lang po ako, doon ko na nakita yun, sa ano pa kami. Di ba, nalala mo yun pa, no? Sinisibayan ko si Big Boy ng ano, yung tinapay, di ba? Yung pinapalamanan ba natin? Ganon. Doon ko nakita yun na it's my duty in the long run na alagaan ko talaga yung kuya ko because I love him so much. Shep, I know that ikaw, dami mong pangarap. But nung nangyari ito, you need to give them all up. Dahil to be the father who will provide, mas importante yung to be the father who will guide your special child. Hindi ba masakit sa puso yun? Marami kasi yung pangarap sa pamilya ko. Minsan nga, habang lumalaki si Joseph, mas malaki ang time ko sa kuya niya kaysa kanya. May time na nagigilty ako kasi pero wala tayong magagawa nandyan yan. Merong time kasi yung kuya niya nung lumalaki nagiging seloso. So yung time talaga sacrifice si Joseph kasi even sa toy kailangan pareho sila. Pero within 24 hours sisirain na ni kuya niya yung toy. Kailangan sirain din niya yung sa kuya niya. Umiiyak na lang to. Love niya yung laro niya pero wala siya magagawa So yung minsan yung time na yun na nalulungkot talaga ako. Kaya ngayon na naging successful trader si Joseph, marami siyang toys sa room niya kasi ngayon lang niya na ibabalik yung gusto niya nung bata pa siya. Pero grabing sakripisyo na yung mag-ama, no? And because it's all because of love. Dahil mahal mo ang kapatid mo, dahil mahal mo yung anak mo. And you did it. And I could just imagine, bata ka pa di ba? Yung toy na meron ka, gusto mo yun. Yes. Pero dahil para sa kuya mo sisirain. Wow. Guys, grabe. Grabe tong naririnig natin. This is before the pre-journey of Wizkid. Then, balik tayo doon. You found your gift. Nagulat ka. Dahil gusto mo nang umalis. Siya na yung gusto mong maiwan sa seminar. Anong reaction mo? All Talks of Life would like to thank Cacao Culture. Spread love for Philippine chocolates. Ken Howell Multimedia Services. Cool Smiles Dental Clinic. Changing smiles, changing lives. BitBNOS, bringing you the latest news on fintech, Web3 and the emerging crypto movement in the Philippines. WizKid Academy. And Vibe Multimedia Productions. Then, balik tayo doon. You found your gift. Nagulat ka. Dahil gusto mo nang umalis. Siya na yung gusto mong maiwan sa seminar. Anong reaction mo? Ang plan kasi namin, original plan is, sabi ko, total na trap na tayo dito sa loob, nasa front seat tayo. After 2 hours, ikaw unang tumakas. So, 11 o'clock, tumayo siya. Kunyari, hindi niya ako napansin. Kunyari lang, dahil drama naman yon. Aba, after 2 minutes lang, bumalik. Sabi pa, disgrasya. Bakit?
nakalakang pinto, hindi tayo makakalabas. O baka sinabi mo lang nakalakang pinto, baka hindi talaga nakalakang pinto. Anong totoo, Joseph? Tama to, kung naisip ko Joseph, yan. ano talagang totoo? 1, 2, 3 ako doon na. Baka ngayon ka na mag-amin, it's for the good naman nangyari. Hindi. Nakalock talaga. Sarado talaga, marami nakabantay. Okay. So, bumalik ka. Babalik. So, nung bumalik ka, parang, what's going through your mind that time? Kasi ang naisip ko noon that time bata pa naman ako noon. Mga 14 pa ako. So, isip ko talaga na ito yun Ito yung matagal kong hinahanap na career. Tapos yung gusto ko talagang gawin na project. Kasi marami na rin ako ng pagdaanan na yung gusto ko dati. Meron akong bagay na I'm interested in the thing. Then after that, after few months, nagsasawa ako. Ito hindi. Talagang every time, kahit matulog, di ba pa, kahit after ng school, babad ako sa chart. Sabi ko, iba to. Meron talaga akong dedication about this one. Oh. Sa lahat ng mga naging project ko na gusto kong gawin, dito ako nagtagal Okay, so after the seminar, paano mo sinabi sa papa mo na gusto mo to? Sabi ko kay Papa, Pa, simulan na natin. Nagulat ka? Nagulat ako kasi ika-fifth time ko na yon, di ba? Siya Hindi ko pa rin first maintindihan. time. Siya first time. Tapos, nag-break pa siya kasi sinabihan mo. Sabi niya sa akin, sabi ko kasi uwi na tayo, alas 5 na didilim na, pupunta pa tayong bangkerohan. Sabi niya, sandali lang, kakausapin ko lang yung Malaysian speaker. So sabi, bakit? May tanong ako, ang ganda nito, pwede magbago ang takbo ng buhay natin. Nag-shock ako doon dahil, Ano yun? Anong words niya? pwede magbago ang takbo ng buhay natin. Nito. Ang ganda nito, pwede magbago ang takbo ng buhay natin. Fast forward. Whiskid. Hindi ka tatawaging whiskid kung hindi mo na-achieve yung different milestones sa life mo. Yes, tama po yan. Nagsimula tayo noong 2019 pa, no? 2019 is, kung naalala na po 2019, diba, daming nausong mga dati, scams. Scam. Ang dami. Investment. So, hagang langit yung nila, mga pangako. Diba? So, noon kami yung mga maliit na bosses na nagsasabi na that is scam, stay away from that. Kasi nga, walang gano'n na may guaranteed return. Then after that, doon din ako na curious din. Kasi ang lagi nilang dinadahilan, kaya doon nila nakakapag-payout, kaya nila mag-payout. Kasi dahil daw sa trading. Mhm. Yun yung lagi nilang mga Trading kasi Trading ginagamit daw. nila sa trading. sa trading. Kuno. Pero hindi naman pala. Kaya doon ako mas nagkaroon ng intensive studies na I want to learn more. Okay. But you started self-study. Yes po, self-study. Okay. Then after that, pumunta kami ni Papa sa abroad, sa 4 countries, Singapore, Malaysia, Hong Kong, and Taiwan. Anong ginawa mo doon sa 4 countries? Para po matuto about forex trading. Okay. Anong mga pinag-aralan mo ng mga trainings doon? Marami po. Nung sa Taiwan, pinag-aralan namin ng AI, yung Expert Advisor Trading, about robot programming. Sa Singapore naman, pinag-aralan namin doon yung all about the economics. Siyempre, yun din yung kailangan sa trading. Dapat marites ka sa mga sa mga news. Lalo na yung sa mga current event ngayon, dapat alam mo, may implication yun sa market. Sa Hong Kong naman, pinag-aralan namin yung technical analysis, more on graph. Saan kayo kumuha ng pera? Yun nga parang napaka-imposible, no? Kasi anong time na hirap kami sa buhay, no? Nung time na yung basic course na inaral niya dito sa Davao, mataas ng tuition fee It's worth 150,000 pesos. Nung nag-inquire kami, dala-dala ko pa yung disconnection letter nung puputulan kami ng kuryente sa Monday. Actually, 1.6 nga lang yun Kumbaga, ilang buwan ko na rin hindi nabayaran. Meaning, ganun kami kahirap. Nung nag-inquire kami doon, di nga ako makapaniwala na ganun yung amount. Sabi niya, may promo, may less pa. Sabi ko, kahit na i-less pa yung 150, mahal pa rin yun. Kasi yung 1.6 niya, hindi mo mabayaran. Yun nga. Oh. So, nakita ko si Joseph talagang umikot. 360, tinignan niya yung classroom. Tuwan-tuwa talaga siya. Nakikita ko, ini-imagine na niya na siya isang magiging profitable trader someday. Masakit sa magulang yan na yung pangarap niya hindi mo mabigay. So, para siyang yung ibon na nag-iingat ako magsalita ng something negative na pwedeng mag-discourage sa kanya kasi marami kasi mga parents hindi nila naman malay napuputol nila yung pakpak ng anak nila kasi sa maling paraan ng so lagi lang ako very supportive sa kanya
Pero talagang sa puso ko, sabi ko, saan ko kaya kukunin tong pera na to? Pagbaba namin ng building, sabi niya, kailan makakasabay pa ako sa day 1 ng class? Ang sabi ko lang sa kanya, anak, mag-pray ka lang. Pray ka lang, may awa ang Diyos. Kung para sa atin yan, makukuha mo yan. Mag-uusap kami ni Mama pagdating. So habang naglalakad kami, papuntang highway, parang lumulutang yung paa ko. Dahil hindi ko alam kung ano talaga yung gagawin ko. Pero nakikita ko si Joseph, excited at tuwan-tuwa dahil alam niya talaga may mangyayari sa buhay niya. So, saan mo kinuha? Nag-usap kami ni Mrs. Magaling na mathematician na Mrs. ko eh. Naghanap ng sabi niya, sige, may awan Diyos, gawa natin na parang, paano ka ako? Marami naman akong mga naging buyer din dati sa real estate na naging ka-close ko na, mayayaman yan eh. So, manghiram na lang muna tayo ng pang-enroll ng anak mo, pero maliliit lang, wala naman magpaperon sa atin na malaki, wala naman tayong pang-collateral. So, yun ang ginawa namin, parang crowdfunding. Nanghiram kami na 3,000, 5,000, 6,000. Para makapag-aral. Para makapag-aral lang. Ang nagkataon lang kasi, yung mga client ni Mrs., kilala siya. Kilala siyang masipag, mabait, matalino bata. They gave the support kasi nakita Correct. nila yung karakter ni Joseph at a very young age. Opo, nakikita kasi nila sa Facebook mo mula grade 1 hanggang high school, consistent honor student, may mga awards, etc. So, pero itong tanong ko, hindi nagtigil na siya ng high school. yes, wala sa plano yun eh. Kasi, ang nakakatuwa nga no, dahil nung naging profitable trader si Joseph way back 2019, the following year, lockdown yun eh, pandemic. Yung ibang tao nalulungkot sa buong mundo dahil nakakulong daw, wala raw ginagawa. Yung iba nga nagsusuicide pa dahil kami hindi namin namalayan na tapos na ang lockdown. Ang daming nag-enroll kay Joseph via Zoom, maraming siyang mga clients, etc. Kasi syempre, Inopen mo na kasi, di ba? Inopen na. Because you were equipped already to teach. Yes. Forex, right? Yes. So, yun. Nakagraduate ka high school. Senior high. Junior high school. Junior high school. Hindi ka na nag-senior high. Hindi ka na nag-college. Ang pinag-aralan mo, yung pinuntahan mo na forex trading sa ibang country, nag-lockdown, nagturo ka ng forex trading, pero nakita nila ang ability mo, tinanggap ka sa Ateneo. Yes po. At ang iyong tinuro, yung last year, ano yung napag-aralan mo? Treasury professional po. At Sandali. saka po, Sandali ha, treasury professional, this is higher than just bankers. Ito yung nagre-regulate kasi, kumbaga, ito yung mga kinukuha para mag-isip para sa bangko. yes. Pero hindi pa natapos doon. So, ang mga classmate mo are really mga, mga CEO, Yes. mga bankers president na. yung mga tataas na position. Yes po, lahat sila, mga investment specialist, mga wealth manager. Pero biroon nga namin pa lahat sila may bangko. Pero alam niyo kung ano yung bangko ko? Ano? Bangkerohan. Ang sarap kumain sa bangkerohan. Kaya nag-umpisa sa bangkerohan naman talaga eh. Kaya naman natuto yan dahil sa bangkerohan eh. Okay, hindi dahil sa bangkerohan, hindi siya sasama hindi niya Okay, after that, ano pa ang nag-open na opportunity? Yes, meron po. No? Second po is sa Asian Institute of Management. AIM. Yun, pinag-aralan naman namin, it's all about mastering derivatives, yun, strategies and application. So, it's more on math. Math yun. Para paano mo proteksyonan yung portfolio mo, pag may mga risk, pag mga crisis, how can you control that? Kasi pinag-aralan namin yung anong ginawa nila ng Asian Financial Crisis. Bumili pala sila ng mga options, mga ganon. Kaya yun yung pinag-aralan namin. Sandali lang. May biogesic ba tayo dyan? Kasi, kinikwento niya, yung mga terms pa lang sumasakit ng ulo ko, siya nakasmile siya lahat. Ganun. Alam mo, parang ka lang naglalaro, para ka lang, kumbaga sa aking game, para ka lang naging winner ka, kapamilya mas winner ka. So, you're really enjoying this? Yes po. Okay, after that, last year, September, nag-aral din po ako sa Ateneo din Manila University. second course. Second course ko. Graduate school. Wait, graduate school? Yes. Graduate school? Masteral? Yes. Okay, anong minasters mo? Ano po yun, nakipag-partner kasi yung Ateneo sa PSE, Philippine Stock Exchange. So, ang certification ko po noon, Certified Securities Specialist. Certified Security Specialist. Yes. Ano pa?
And ano po, this year lang, February, nag-aral ulit po ako sa Asian Institute of Management. Pagkatapos ng Ateneo Yes, AIM ulit. Ateneo naman, AIM AIM ulit. ulit. Ano na naman? Ano naman, Finance Manager Development. So kasama ko ba rin mga CEO, mga finance manager, yung mga senior financial manager, yan, mga accountant. Kaya ano po yun po yung magandang opportunity na nagbukas sa akin. Kahit mismo mga CEO, nakikita ko, ganito pala magpatakbo ng negosyo. Like doon ko talaga naintindihan yung meaning ng cash is king. Sa doon ako sa AIM, it matters mo sa liquidity. Kasi kahit sabi mo, ang laki ng ginastos ko, malaking expenses ko, ganyan. Nakabili ako ng mga asset, di ba? Nakabili tayo ng mga maraming bahay, kotse. But if you don't have cash right now, anin mo yung mga asset dyan kung di mo naman ma-convert to cash right away? Yes, kasi 3 million yan in paper. Mhm. But can you use 3 million na di mo pa na-encash yun? Yung value nun sa Wow. asset mo. Grabe. Para bang ang pinag-aralan ng ibang tao na 50 years nila sa buhay nila. Ikaw na sa 21 years old ka pa lang. Yun ang naaabot mo. But you never stop there. Yes po. Meron ka pang aabutin. Yes po. Meron pa rin po. Ano pa yung next step nun? Marami po mga masterals din sa school din. More on You love learning. Yes, I love learning. She, anong feeling mo ngayon na nakikita mo nag-e-enjoy si Joseph sa kanyang ginagawa? Yung success niya, success ko rin bilang ama. Parang ako na rin siya. Kasi ako nung binata pa, hindi ko nga pinangarap yung ganyang kataas na level dahil alam ko naman yung limitation ko eh. Pero yung nakita kong sobrang-sobra yung nangyayari sa kanya. Lahat yung blessing ni Lord eh. Yun nga sinasabi ko karamihan sa mga friends ko na kung magpe-pray ka, wag lang yung magpe-pray ka dahil may hinihingi ka o may sakit o may nire-request ka. May time nga na blessing na binibigay sa'yo, hindi mo hiningi sa'yo, sobra-sobra pa eh. Ito po, hindi ko naman hiningi ito. Pero sobra-sobra po yung binigay. So, alam ko may malaking mission si Joseph. And you will support him Yes. all the way. Sabi nga ng lolo ko, kapag ang pera hindi nakasya sa left and right ng pulsa mo, hindi na sa'yo yan. Share the blessings. So, yun. Sa tingin ko, yung sipag niya sa pag-aaral, may malaki siyang mission. Hindi lang sa Davao City, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo. dati hirap na hirap. Wala nga pambayad ng tuition. 1,600 na kuryente hindi nyo mabayaran. Ngayon, kumusta ang finances niyo? Mahirap na sagot yan. Pero ano lang, nabubuhay kami ng matiwasay, lalim na Tagalog. No? Nagagawa na namin yung hindi pa namin nagagawa nung araw. Sa iyong eldest, sa kuya mo, ano yung pinakamasaya ka ngayon, Joseph, na nabibigay mo sa kuya mo? Kasi dati, hatiin pa yung gamot eh. Sobrang saya ko po talaga ngayon kasi ang dami na bago ngayon. Simula nung na ako sa work ko rin is yung maintenance niya, talagang namin. Wala na akong problema doon sa cash flow. So kung merong ipa-maintenance ang doctor, then we're fine. Yan na yan. And minsan, kumakain kami niyan sa mga restaurants din. Napapasyal ko siya sa Davao. Na minsan, di ba pa, nagtongyang tayo nung birthday ni Elias, di ba? Nagano tayo, Vikings tayo nung So yung mga dream lang namin dati na sa mga restaurant na sana kung nakatikim ako ng masarap, sana kuya ko din. Di ba? Yung ganon, ma-share ko naman sa family ko, which is, I'm very happy. Kasi nakatikim na si kuya ko ng ganon. Wish Dad, kung may gusto kang sabihin kay Elias ngayon, anong message mo? Kay Elias, mahal na mahal ko siya. Ginagawa ko to para sa kanya. At hindi lang ako nagmamahal sa kanya, kundi si Huyoy, ang tawag niya kay Joseph eh. Si Huyoy, siya nagbansag sa kamama. Buong buhay ko, binuwis ko para sa kanya. May time nga na wala pa si Joseph. No? Kasi bawal sa special child na magutom. Subukan din namin hindi kumain para lang makakain siya.
sinabi ko rin sa misis ko, kumain na ako. Inabot din ng ilang araw. Yung ginawa ko, tinipid ko na lang kumain na isang araw para lang makakain ng normal yung bata. Yun yung ayokong mangyari kung panganak si Joseph. Kaya nagsumikap din ako noon. Kaya lang siyempre, alam mo naman buhay, ups and down. May time na talagang naranasan din ni Joseph na nagsisinungalingan kami dito ng mama niya na sabi, may project sa school, hindi niya alam yung pagkain nga bukas, pinoproblema na namin project pa kaya. Pero ayokong ipakita sa kanila na sobrang hirap namin kasi ayokong ma-discourage. Gusto ko focus siya sa pag-aaral. Correct. If Elias is unique in his own way, siya yung naging rason kung bakit nagsabi si Joseph na itong babaguhin ang buhay natin. Yes. Because kung hindi nakita si Elias sa yung pinakitang pagmamahal, Sherwin, there wouldn't be a Wizkid. Kaya may Wizkid dahil may Wizdad. Kung may gusto kang sabihin sa tatay mo ngayon, what would that be? Yes, sabi ko lang, I would like to thank God for having you, Papa, as my father. Yan. Yan. Mahal na mahal ko to. Lalo ko dati Ito yung baby ko. Totoo pala sabi, no, kahit binata na anak mo, baby mo pa rin siya. Namimiss ko yan binubuhat ko pa siya. Sarap yung tingnan. Ang sarap yung tingnan that during the time na naghihirap kayo, masaya kayo. You find joy. At ngayon na nakaahon na kayo, you continuously find joy. At iba na ngayon dahil may mission na kayo. Yes po. Suggestion ko lang sa ibang tao kasi hindi nila na-appreciate yung totoong blessings. Kasi yung iba malungkot dahil walang pera, walang tirahan, walang ganito, maraming problema. Pero hindi mo alam na yung pinakamagandang blessing sa iyo ng Diyos na priceless, yung libre. Ano yung libre? Hangin. Di ba? Pag alisin mo The yung air we hangin, breathe. pati libre yon. The air we breathe. Yes. Yung iba bumibili pa ng oxygen ng mahal-mahal para makahinga lang Ito libre. Bakit di ka pwedeng maging masaya? Matuto kang maging kontento sa kinalalagyan mo ngayon. Kasi bakit? Yung iba hindi makontento Hindi niya alam na yung kalagayan mo ngayon, pinapangarap din na mas mababa sa iyo yun. Ikaw nangangarap pa sa mas mataas na gusto mo mangyari, kaya ka hindi happy. Dapat ipagpasalamat mo sa Diyos yun kasi pinangarap din ng ibang tao yun. Kaya kami, yung sitwasyon namin, kahit hirap kami sa buhay, kompleto kami, healthy kami, nandiyan ang anak ko, nandiyan ang misis ko, nandiyan si Elias. Happy na kami. Although may pangarap kami umasa sa buhay, Masaya na kayo. Masaya na kami. Kaya nung na-bless kayo, hindi na bago sa inyo ito. Correct. Yes. Handa na kayo sa malaking blessing. Dahil masaya na kayo kahit nung wala pa. Dahil ang buhay ninyo blessing na. Yes po. How do you want to be remembered? Si Papa na mapanalanginin, si Papa na masayahin, si Papa na mapagmahal sa pamilya at sa kapwa-tao niya, si Papa na God-fearing, si Papa na motivator, si Papa na matiisin, si Papa na kayang ibigay sakripisyo ang buhay niya para ayoko kasi magdikta sa kanila kung paano nila ako ituturing. Yung ginawa ko na lang, sila na lang magle-letra kung ano yung ginawa ko. So, akin lang panalangin sa Panginoon Diyos kung pagpahingay na ako, alagaan lang niya lagi yung pamilya ko, Joseph, lalo si Elias, misis ko. At yung biniling ko na sa kanya lahat anong dapat niyang gawin. Huwag niyang pababayaan ng pamilya at lahat ng taong nangangailangan ng tulong sa kanya. Huwag mo ipagkait. Kung kaya mong tumulong ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Gawin mo ngayon. Kasi yung pagtulong sa kapwa, opportunity yun Yung iba kasi ayaw tumulong sa kapwa. Yung iba, hesitant pang tumulong kasi iniisip nila, opportunista tong taong to Ihingan lang ako ng di ba? Pero hindi mo ba alam na yung pagtulong sa kapwa, malaking opportunity para sa iyo dahil malaking kabanalan yun na binigay sa iyo ni Lord Hanggang kaya mong tumulong, ibigay mo. Huwag mo ipapabukas ngayon na. Thank you, Chef. Thank you. Joseph,
Panghuli, kung ipapanganak ka ulit, would you still choose the same family? Yes. I will choose my family. Kasi kung sa iba, I will not be a whiskey trader. Hindi ko maranasan na yung getong buhay na ito yung gusto ko talaga eh. Ito yung buhay na nagpahanda sa akin in my future career, which is right now. Na ito yung nagpahubog sa akin eh. Ito yung nag-shape sa akin na who am I right now? And I will cherish this moment. I will cherish this time na ito talaga yung gusto kong family. And I'm proud of it na I was born and raised in this family. Thank you very much, Joseph Wiskit, at syempre, Sherwin, na tinatawag nating Wisdad. Guys, ang dami nating natutunan. Maging kontento kung anong libre. Hangin. Dahil pag handa kayo at binigyan kayo ng Diyos ng masigit pa sa hangin, your life will be fulfilled. Just like Joseph and Sherwin. Thank you, All Talks of Life. Thank you very much, guys. Hanggat sa susunod ulit na episode ng All Talks of Life. Bye!